Maya-maya ay may biglang kumatok. Natakot ako dahil akala ko ay ako lang ang mag-isa sa bahay. Sa aking pagkataranta, binuksan ko kaagad ang pintuan ng aming kwarto at hindi ko naisara ang pinapanood ko. Ang kumakatok pala ay walang iba ay kundi si Kuya Jeffrey. Wala siyang suot na pangitaas at naka-blue na boxers lamang at ito ay nakapaa. Ang gwapo niya at ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Lalo akong nanginig at nanlamig ang aking pakiramdam. Sabi niya sa akin, "Andyan ba si Sofia? Kasi isinama ni Ate Karen mo si Carla sa mall. Hindi ko alam kung isasama rin niya si Sofia." Ang tanong nito, "Ay Kuya Jeff, di ko po alam. Kakarating ko lang po eh." Ang nakangiti kong sabi. Ang sabi kasi ng yaya ni Carla, di raw niya alam kung isinama ni Ate Karen si Sofia. Dagdag ni Kuya Jeffrey. Siguro po isinama yun kasi sigurado magtatap mo yun kapag si Carla lang ang sinama. Ang sambit ko. Oo nga eh. O sige. Ang sabi ni Kuya Jeffrey nang walang ano-ano'y narinig namin ng isang babaeng boses. Ano yon? Ang tanong ni Kuya Jeffrey. Ang pintuan ay nasa may kaliwang bahagi ng kama at ang TV naman ay nasa may paanan nito. May cabinet na nakaharang sa paningin papuntang TV kaya di agad mapapansin kung ano ang palabas kung di ka nasa loob mismo ng kwarto. Ngunit pumasok na si Kuya Jeffrey sa loob ng kwarto at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Napatingin siya sa TV at noon ko lang naalala na patay ako. Huling-huli na nanonood ako. Imbis na magalit sa akin at tanungin kung saan ko yun nakuha, sinabi niyang, "Ayos ang pinapanood mo ah." Para akong nabunutan ng tinik. Pero patuloy pa rin ang panginginig ng aking mga kalamnan, dala ng kaba. "Dito muna ako ha, sabay na tayo manood. Tagal ko nang di nakakapanood nito eh." Ani ni Kuya Jeffrey. "Kayo pong bahala." Ang sabi ko na nangangatal. Nakatayo lang siya sa loob ng kwarto sa may pintuan at ako naman ay umupo na sa kama. Bigla niyang isinara ang pinto at nilak ito. Tuluyan ang pumasok si Kuya Jeffrey sa loob ng kwarto at umupo sa kama. "Tabi tayo ha," ang sabi ni Kuya Jeffrey at tumabi sa aking kaliwa. Di ko alam ang gagawin ko, kaya't pinabayaan ko lang siya. Nakakapag-init talaga yung mga eksena doon. Ang napapanood na namin ay may ginagawa ang babae sa kanyang lalaking kapareha. Biglang nagsalita si Kuya Jeffrey na, "Ang galing ng babae. Ikaw ba? Nagawa mo na ba yung ganyan?" Tanong nito. Hindi pa po." Ang bigla ko naisagot. Nagsinungaling ako dahil sa kaba. Biruin mo, ang aking crush na asawa ng pinsan ko
nasa tabi ko at nakaboxers lang habang pinapanood namin ito. Halatang halata sa kanya na init na at mukhang nahahalata niya na kanina ko pa yun pinagmamasdan. Ipinatong ni Kuya Jeff ang kanyang kamay sa kanyang harapan at nagsimulang animoy ng hihikayat. Hindi na talaga ako mapalagay sa mga oras na yon. Nakatutok ang paningin ko sa kanyang bukol. Nang biglang hinawakan niya ako sa may kamay at sinabing, "Kanina mo pa yan tinitingnan na. Gusto mo ba?" Hindi na ako nakapalag dahil inakbayan na ako ng kanang kamay ni Kuya Jeffrey. Umangat siya ng kaunti sa kanyang kinaupuan. Tinanggal niya ang kanyang boxers ng kaliwang kamay. Di na ako nagtaka dahil nga may lahi itong banyaga. Ngunit nang mangha pa rin ako dahil ngayon lang ako nakakita ng ganito ng malapitan. At ibinaba ni Kuya Jeffrey ang aking ulo at itinutok sa kanyang harapan. Nahirapan ako ngunit pinilit ko itong tiisin upang lubos pang mapaligaya ang aking Kuya Jeffrey. Halos kasabay nito, hindi na namin namalayan na tapos na pala ang pinapanood namin. Hindi na namin ito napanood ng buo. Tumayo ako papuntang banyo at naglinis. Pagbalik ko sa kama, ay tulala si Kuya Jeffrey at hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naranasan. "Ang galing mo ah," ang biglang nasabi ni Kuya Jeffrey sa akin. "Kailan ba pwedeng ulitin yon? Di pa nagagawa sa akin ni Karen yan," ang dagdag niya. Kinindatan ko lang siya at sabi ko, "Basta pag tayong dalawa lang ang nandito. Sige, gawin natin ulit. Baka mahuli kasi tayo mahirap na. At least kung yung mga katulong lang ang nandito, di pa rin tayo mahuli. Kasi nasa likod lang man ng maid's quarter at di tayo madidinig. Ulitin natin to ha." Ang pangungulit na sabi ni Kuya Jeffrey habang nagbibihis ng boxers na tinanggal niya kanina. At mukhang hahanap-hanapin niya ang ginawa ko sa kanya. "Oo ba? Basta ikaw, Kuya Jeff," sagot ko. "Maitanong ko lang, di ba sumabay kami kanina sa inyo papuntang school? Ang akala ko, papasok kayo sa trabaho," ang dagdag kong tanong. Kasi ganito yon. Nag-resign na ako sa dati kong trabaho. Job interview ko kanina. At nag-leave na din si Ate Karen mo para maipasyal ang mga bata sa mall. Di na nga ako sumama kasi gusto ko magpahinga. Napapagod kasi ako dahil laging panggabi ang duty ko. Kaya nga di tayo nagpapang-abot dito Ang tugon niya. Si Ate Karen, tuwing kailan yung trabaho? Pag-aalala ko. Ganun pa rin work hours niya. Konting tiis na lang daw kasi magre-resign na rin siya. Kaya ihahatid ko na lang muna siya sa trabaho at babalik na ako kagad dito sa bahay, sabi ni Kuya Jeff. "Ganun ba?
Mukhang mauulit itong ginawa ko dito bukas ah. Sabay sunggab sa kanyang harapan. Bukas, ganitong oras din ang uwi ko. Kaso, paano yung mga bata? Ang sinabi ko. Papatulugin ko ang mga yon. Huwag kang mag-alala. Sina Jason at James naman, nasa school pa ng tanghali. Ang paninigurado ni Kuya Jeffrey sa akin. Hinalikan ako ni Kuya Jeff sa labi ng matagal. Paglabas niya ng kwarto, lumabas na rin ako at sinauli ang tape ni Kuya Greg. Kinabukasan, pag-uwi ko galing school, nagbihis lang ako at nag-abang ng pagkatok ni Kuya Jeffrey. Maya-maya ay kumatok na. Pagbukas ko ng pinto, sumambulat sa akin ang kanyang katawan na nakatapis lamang. Kagagaling lang niya sa paliligo. Bigla niya ako hinalikan at isinara ng mabuti ang pinto. At naulit nga muli ang pagtatagpo namin ng asawa ng aking pinsan. Naging masaya ako sa pagtira namin sa bahay ng tita ko dahil nga kay Kuya Jeffrey. Ngunit nung makalipat na kami sa aming bahay, ay natigil din ang mga pagtatagpo namin na yon. Pero gayon pa man, hindi ko yun makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Yun lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.